Guys, kumakain na po sila Pastor Dante, Ibiza. Sarap. Sa Turkey Central, dito kami kumakain. Dalawang beses tayo. Welcome back na ka. Sige, mag-bless ka na. Ay, namayat si Kay. Namayat si Kay. Bumabas si Kay. Kay Pastor Dante. Nag-bless ka na kay Pastor Dante. Tuloy na ba ng ngayon? Magpaprotest na po tayo. Parang hindi kumakain yung dalawa. Hindi mo pinapakain yung dalawa. Ako, yan nga po yung dalawa pakain sa amin. Sumasabay ng kain sa amin yan. Pero Ano sila, no? sumasabay sila ng kain pero hindi sila tumataba. Kami lang, dalawa ni Ben. Bakit kaya? Si Yoyi kasi yung trabaho, talagang lakad ng lakad yan sa metro. Si Keke naman, talagang ano yun, stress sa trabaho. Kahiyang na stress. Maria si Noel. 40 kasi yung sigit niya. Kaya napagapak yung 35 minutes. 35 minutes. Hindi pumawi lang yung tempas ng Dante. Binilisan ng piloto para mabawi niya. Para sigurado. Buti na lang, umalis kami sa office 4:30. Sabi ko, para kung may aberya, ito na doon sinasabi niya. Eh, pagbaba namin ng kotse ni Kuya Lito, passport. Tapos sinabi niyo yung passport, bigla ko. Passport? Wala akong passport. Sabi ko. Nasa airport na yun? Nasa airport na kami. Hindi, buti mo, Terminal 3. Buti ito. Malapit na kita. Harvest time na ni Kuya Tek. Dahil napakaiksi lang ng pagstay nila Bishop dito sa Qatar. Hindi na kami nagsayang ng oras at panahon. Pagkadating pa lang nila galing sa airport ay dumiretso na kami sa Doha Port at naglakad-lakad. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.
Habang naglalakad may mga nadaanan kaming mga lokal na nagsasayaw sa kanilang tradisyon. Naliw ng husto sila Bishop Willie Ate Ann, Pastor Dante at ang mga iba pang taga-Grace family. Sa katunayan kinuhaan pa nila ng picture at video ang mga sumasayaw. At sa banda rito naman ay may humihihip ng saxophone. Sa galing nito may mga di nakapagpigil sa sarili at nakisayaw habang maganang nagtutugtog ang magandang babae. Si Ate Ann naman ay nakisayaw rin sa magandang musician. Sige Ate Ann, hataw lang po. Parang iba yun, hindi siya mawagkisman. Ayan guys, ito yung kanilang fish market, ngayon lang makapasok dito. Ngayon ka lang makakasama. Oo, ngayon lang din ang makapasok. Pinuntahan rin namin ang fish market ng Doha Port. Pagpasok namin di namin nakalaing ganito ang bilihan ng mga isda dito. Napakalinis at napakaganda. Ang sa tingin ko nga para itong cathedral sa ganda ng mga design sa paligid. Ganda pala ng araw dyan. At habang pabalik na kami ng sasakyan nakakita ng magandang spot sina Bishop at Ate Ann para naman yumora ng konti at pang-post sa FB at Instagram. Ako kanina pa ako naka-stomach in, masakit yung ano ko. Against the law daw, against the law. Against my will. Sabi ko, tumingin ka sa akin. Biglang gumano na. Gulat na gulat. At ito naman ang mga di nakasamang maglakad dahil sinama ng tiyan. Ayan, kain kasi kayo ng kain kaya kumulo ang tiyan nyo. Nawala talaga sa mga pictura. Ayaw nga. Kaya nga binibideo ko na kayo para may bukod kayo na ano. May bukod kayong ano. Sakit tiyan. At pagkatapos maglakad-lakad at tumambay ng konti sa Doha Port, syempre di pwede makalimutan na dumaan ng Turkey Central para kumain ng masarap na grilled chicken at lamb chop na matagal na ring paborito ni Bishop Willie. At first time naman matitikman ni Pastor Dante ang malatipong mang-inasal ng Qatar. Nakukain naman talaga sa sarap. Ayan guys, kumakain na po sila Pastor Dante, Bishop. Sarap. Sa Turkey Central, dito kami kumakain. Hummus. Pagkatapos namin kumain sa Turkey Central, diretso naman kami ng Sukwaki, kung saan makikita yung lumang public market at bilihan ng kung ano-anong anek-anek. Napakaraming tao dahil naabutan kami ng selebrasyon ng pagtatapos ng Ramadan and Eid holiday.
Yan po ang pinakamalaking Christmas tree. Kinabukasan naman ay di na rin kami nag-aksaya ng oras at alas 6 ng umaga bumiyahe rin kami papuntang Sea Line. Kung gusto ninyong mapanood ang buong kaganapan sa Sea Line, nasa isang video natin. Ilagay ko na lang sa description box below ang link para sa mga gustong mapanood. Sakto, nagpupo. Yung nalaglag. At ngayon naman guys ay pagkatapos namin sa Sea Line, breakfast naman kami dito sa may DQ. Breakfast naman po si Mayora. Parang kanina sabi ni Carl, Ate Mimel, Ramadan pa. Pagsuko ko nung ano, sabi ko, ano? Kasi wala sila, dalawa lang yung ganito nila tayo. Hindi, sure lang tayo. Ate na lang tayo. Wala na kasi. Dalawa na yun na sa labas eh. Dumiretso naman kami ng Bellagio para mamasyal, mamili at kumain sa food court. Hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Dito kami ni Pastor Dante sa Carrefour. Sa Bellagio. Pasyal-pasyal kami. Gala-gala. Gala-gala lang muna kami. Talagang nakakamangha yung design dito. Walang ganito sa Pilipinas. Magaling na kami hindi ako sa cellphone. May kulang yan. May kulang dyan. Adobo rice. Ay, oo nga. Adobo rice. Sa USA nga, merong adobo rice. Galing. Adobo rice. Galing na, nagpapalang sa konti. Kumakanta na kami nun. Kinagabihan ay nagpunta naman ng Vendome Mall para naman panoorin ang dancing fountain. Talagang sulit ang bawat oras, minuto at segundo ng panahon nila dito.
Importante. Sama na kayo. Sama pa kayo dito. Maganda rin ang kinalabasan at resulta ng Grace Fam Camp Meeting 2025. Maraming na blessed at sobrang napagpala sa dulot ng camp meeting. Kaya naman siguradong mauulit-uli ito sa isang taon. Pagkatapos naman ng camp meeting ay syempre susulitin na ang mixing oras kaya nagdaan na rin sa DFC para mamili ng mga pasalubong nila Bishop, Pastor Dante at Ate Ann. Hindi naman malaki, hindi maliit eh. Mahalaga yung impact. Amen! Mahalaga yung impact. Kaya po, sasama na lang po natin po yung gift nating lahat. Although sasabihin ko po sa kanilang dalawa kung kanino po ito galing. Pero ito po ay galing po sa ating lahat. But may ginamit po ang Panginoon. Na yung konsepto po ay talagang, actually naging humingi po ng konsulta at sabi ko ito yung the best na para po sa kanila. At ito po ay galing po sa ating lahat. At may ginamit po ang Panginoon para po maging blessing po sa kanila. With the impact, with the impact. Explain ko po later kung bakit may impact eh. Kaya po, nasan? Yeah! Kahit ka rin. Mamili mo rin. Unboxing daw. Unboxing. Unboxing. Hindi ako mamimili. Ano, sabay nila mo. Yes po. Hindi ko po alam. Unboxing. Tsaka ko po i-explain pagkatapos nila buksan. Sige, di bukas na. Si Kuya Kik wala eh, yung ating Ang tanong! Wow! Wow! Ano po yun? Ito si Kuya ng... Merry Christmas! Water jug, portable cellphone. Water jug with MP3 wire. Bluetooth speaker. Dapat sabay daw, Dapat sabay yun. Standing light. Vitamin C. DA kayong dalawa, DA. Dapat nga po. Actually, pinadali nga po. Dapat yan, naka-pot holder.
reason po kasi yan eh. Yung kay Bisa po, 10 years ago, sira na. Tapos kay Pasodante po, ang pagkano niya, pag nagpapadala po ng outline, nakasulat sa papel. Di ba kaya po, pakita mo yung aking iPad na. Sila na ba? Baka maiyak sila ba? Kaya po yung... Ngayon po, regalo sa akin ni Ate Ai. Nung unang punta ko dito, 10 years ago. That was 2015. Kaya iningatan ko kasi pag binibigyan kami ng gift talaga, chine-cherish namin. Actually, that was 10 years ago. Tapos si Pastor Dante sabi niya, meron po ako dati nito eh. Pero kaya napakaano sa akin kasi, nung pastor po ako sa Teresa, na, ay yung iPad, 2 yun eh, yung version 2, yung unang-una, yung mabigat na nabigay. Pero maano naman yun, noon maganda. Kaya tapos ngayon, sa church pa rin yan, sa Grace Family, salamat. Ito po yung iPad ko nung 10 years ago. May button. May home button. Tapos basag na po yan. Pagka ginaganon ko, may mga small particles na ano, kaya pinalagyan ko ng tempered glass para wag lang ako masugat dun sa... Kaya this is amazing! Talaga naman salamat sa pagkakas. Paano namin malilimutan ng Grace Family talaga. And look at what the Lord has done. Amen. Salamat sa pagkakas. So it will take another 10 years. Every year na may meeting nila. iPad 34. Pinasa 11 pa lang. Salamat sa Panginoon. We truly appreciate it. Salamat po. At saka gusto ko magpasalamat dun sa kahapon, nagbe-breakfast kami nila Kuya Teng. Actually, sila Pastor Teng, yung church ko, may nag-donate ng 65 inches na skyward. Tapos nilagay namin sa one side. Kasi dati maliliit na yung TV, 40 inches, 40 lang. Dati isang LCD screen lang tayo, no, Ate Baby. Tapos nag-harap ako, sabi ko, maganda siguro kung, kasi merong, sa church, if you can imagine yung sanctuary natin, merong mga tao doon, merong tao sa middle, tapos merong tao on the other side. Parang, pag ganun po yung sanctuary natin. So, merong isa lang sa gitna, dati, tapos nag-harap ako, sinabi ko lang, alam mo, one thing na mahalaga sa ministry yung pagka sa church, you can declare yung prayer mo basta hindi lang personal. Kasama sa pastoral ethics, kasama sa pastoral ministry, pinapaalala ko yan sa mga pastor na hindi kayo mag-i-impose ng kahit ano para sa inyong personal na pangangailangan. Ministerial ethics wise, huwag kayong manghihingi ng para sa inyo. Hayaan nyo kayong magsilbi sa kanila at meron kayong kayang ibigay sa kanila and let God reward you. Alam naman natin ang Diyos ay rewarder. So we never impose anything basta personal namin. Pastor Teng will never do that. Basta para sa amin, we will never impose anything. Pero pagka para sa church, very vocal ako dyan. Very vocal po. So sinabi ko, sana nangangarap ako ng television dito para hindi na tayo convenient yung pananood natin ng mga outline. May nag-donate ng isang mag-asawa na skyward 65 inches on the one side. Tapos na-share ko po sa online na narinig ni Pastor Teng, sabi na meron kaming TV sa Antipolo. Ano muna, kunin nyo muna, Bishop, ikabit nyo na kaagad para maging balance na kaagad yun.
So, yun yung... Pero 55 po. Akala ni Pastor Teng 65. So, nung kinuha namin, pagkasabi ni Pastor Teng, kunin nyo na. Agad kami pumunta doon. Hindi na kami nagdalawang isip. Kinuha na namin yung 55. So, kinabit namin yung 55. Tapos sabi ni Pastor Teng, 55 pala yun. Diba na papalitan natin ng 65. Yan po yung ano. Pinakawakan naman namin yung pangako na yun. Lumipas sa mga araw, mga taon na nagdaan. Kala namin nakalimutan. Hindi. So yun po. Tapos kahapon, nag-uusap kami, mayroon pong nag-donate ng 85 inches. Ay, wow! So yung sentro po ng 85 inches po, worth 90,000 something. Opportunity, take this very important time na magpasalamat sa inyo, especially during the COVID season. Alam ko ninyo, meron sa inyo ginagamit ang Panginoon na nag-i-extend ng kanyang blessing, lalo na sa mga pastor. Alala ko po nung COVID time, maraming churches ang nagsara na. Maraming mga pastor ang yayaman pero hindi natulungan ng kanilang iglesia, yung mga pastor. Pero tayo po nagbibigay ng 25 kilos sa mga pastors po natin at kanilang pamilya. And some of the source na ay galing po dun sa mga blessing na ini-extend po ng Grace Family. Yeah, salamat sa Panginoon. Kaya po nakaraos yung COVID, hindi po nagdahop yung mga pastor at nagpapasalamat sa inyo pong blessing. Kaya napakalaking blessing. Kaya dahil sa Panginoon mo, marami sa akin. Amen. So, with all humility, Pastor Teng, Ate Salvi, sa bumubuo ng Grace Family, maraming salamat. Salamatan po kayong lahat na tumutulong po talaga at hindi nag-hesitate. Alam niyo po ang pinupuntahan. Hindi po sa amin ako sa ministry po ng Grace Family ng The River Church kasi mga kapastoran po natin. Kaya po, transparent po. Para po, yung inyong binibigay ay kamaga talagang umaabot po, nagbabago